hangin. Sa halip, ang pagkamatapat ay matatag at malakas upang madaig ang pinakamahirap na balakid. Noong panahon ni Haring David, napakatindi ng naranasan niyang paulit-ulit na kawalang katapatan. Una, pinagkaitan siya ng katarungan at inusig ng mainggiting si Saul, ang unang hari ng Israel. Tapos, yung kanya mismong asawang si Michal ay hindi nanatiling tapat sa kanya. Yung pangyayari kasi nang makarating sa lungsod ng Jerusalem, yung kaban ni Jehovah, naglulukso at sumayaw itong si David dulot ng kanyang kaligayahan. Alam nyo, sa halip na makisaya, pinasimulan ni Michal na hamakin si David sa kanyang puso. Bukod dito, tinraidor din si David ng kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo, si Ahithophel, at sumama sa rebelyon laban sa kanya. Naalala niyo ba kung sino yung nagpasimuno ng rebelyon? Walang iba, kundi ang kanya mismong anak, si Absalom. Itinaas kasi ni Absalom yung kanyang sarili bilang karibal na hari. Nagugunin niyo ba kung gaano kasakit kay Haring David ang naranasan niyang paulit-ulit na kawalang katapatan? Bueno, sumuko ba si David at inisip na wala na siyang mapagkakatiwalaan pa? Buksan natin ang Biblia sa 2 Samuel, Kabanatang 22, talatang 26. Sa matapat ay kikilos ka ng may pagkamatapat. Sa walang pagkukulang at makapangyarihan ay makikitungo ka ng walang pagkukulang. Dito ay pinakita ni David ang kanyang lubos na pagtitiwala sa isa na matapat. At nalaman din natin sa tekstong ito na napakahalaga sa Diyos na Jehovah ng ating pagkamatapat. Kung gusto nating maging matapat sa atin si Jehovah, dapat din tayong maging matapat sa Kanya. Napansin niyo ba mga kapatid, yung sinabi ni David na kikilos ka ng may pagkamatapat? Oo, ang pagkamatapat ay hindi lamang sa salita. Ito ay may kasamang pagkilos. Naranasan mismo ni David ang pagkilos ni Jehovah ng may katapatan. Sa mga pagsubok na pinagdaanan niya, kumilos si Jehovah alang-alang sa kanya, maibigin at may katapatan siyang pinatubayan, iningatan at iniligtas pa nga. Kaya anong aral ang nakuha natin? Kung lagi tayong tapat sa Diyos na Jehovah, makakaasa rin tayong kikilos din siya para sa atin. May pagkamatapat na tutulungan tayong mabata ang anumang pagsubok. Hindi nagbabago ang kanyang mga pamantayan. Ang Isaiah 46, talatang 4 ay may nakapanghihikayat na mga salita. Pansinin na binanggit sa unang bahagi, maging hanggang sa katandaan ng isa, ay ako pa rin ang isang iyon. Oo, si Jehovah ay hindi nagbabago. Ang isang magulang ay lubusang nag-aalaga, nag-aaruga sa kanyang anak mula sa pagkasanggol. Subalit kapag nasa hustong gulang na ang bata, nababawasan na ang responsibilidad ng magulang. Pero iba ang Diyos na Jehovah. Hindi siya tumitigil sa pag-iingat ng kanyang makalupa mga anak. Maging hanggang sa ating pagtanda. Ika nga'y kahit maputi na ang buhok natin. Hindi lamang yan. Tapat siya sa kanyang mga salita at pangako. Binigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay magpakailanman sa pamamagitan ng pantubos. At ang pantubos na ito ay ang pinakadakilang pagpapakita niya ng kanyang matapat na pag-ibig. May itatanong ako sa inyo. Maaari bang tularan ng isang maliit na insekto, halimbawa ay pulgas, ang isang mas malaking nilalang tulad ng aso? Pwede, di ba? Maaari siyang magtatakbo at magpaikot-ikot sa balat ng kanyang bibig-tabihing aso, hindi ba? Hindi nga lamang siya pwede kumahol. Kamusta naman tayo? Tayo na mga maliliit at mahihinang nilalang bilang mga tao. Kaya ba nating tularan ang soberano ng sansinukob, ang Diyos na Jehovah? Pwede. Kaya natin at dapat lang natin siyang tularan. Sapagkat sa Efeso 5, talatang 1, sinasabi doon, maging mga tagatulad tayo sa Diyos. Matatularan natin ang Diyos na Jehovah sa pagitan ng pagpapakita din natin ng pagkamatapat sa iba. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa sinumpaang pangako sa ating kabiyak kung tayo may asawa. Sa pamamagitan din ng pag-iwas sa mapaminsalang chismis tungkol sa ating kapananampalataya.
at sa pamamagitan ng pagiging isang tunay na kaibigan na mas malapit pa kaysa sa isang kapatid. Higit sa lahat, kailangan nating maging matapat sa Diyos na Jehovah. Ang pagkamatapat sa Diyos na Jehovah ay nagsasangkot ng tatlong mahalagang bagay. Una, pag-ibig sa iniibig ni Jehovah at pagkabuot sa kinabubuotan niya. Pangalawa, pagsunod sa kanyang kinasayang salita, ang Biblia. At pangatlo, pananatili sa kanyang nakikitang organisasyon. At kasali doon sa pananatili sa kanyang nakikitang organisasyon, ang paggalang natin sa mga inatasan ng pananagutan sa kongregasyon. Hindi natin kino-question ang pasya ng mga nangunguna sa atin. At determinado tayong manatiling tapat anuman ang gawin ng iba. Ngayon ay makikilala natin ang isang huwarang kapatid na babae na nanatiling tapat sa organisasyon ni Jehovah sa loob ng maraming taon. Sister Jemima Rueles, saan kongregasyon po kayo nakaugnay? Sa may bunga congregation po sa Pasig. Mari mo banggitin sa amin kung gaano katagal na kayo sa katotohanan? Nabautismuhan po ako noong 1992. So, almost 18 years na po akong bautismado. Ano naman na nakatulong sa inyo upang manatili kayo sa organisasyon sa loob ng halos 18 taon? Ang pag-ibig sa Diyos na Jehovah at ang determinasyon na mapaglingkuran siya ang tumulong sa akin upang manatili sa kanyang organisasyon. Ang totoo sa sistemang ito, maraming mga tukso at mga abala para italikod ang tapat na lingkod ng Diyos sa kanyang organisasyon. Kaya lagi ko pong inaalala yung sinasabi sa akin ng aking mga magulang na saan man lugar ako naroroon, dapat na manatili sa organisasyon ni Jehovah at huwag gayaang kalimutan siya. Kaya ang nakatulong din sa akin ang regular na pagdalo sa mga pulong, masigasig na pakikibahagi sa gawaing pangangaral at ang pakikipagsamahan sa mga kapatid sa kongregasyon. Kaya sa narinig namin talaga nagpapatunay niya na isa kang mabuting halimbawa sa tapat na paglilingkod. Pero meron bang malapit sa iyo na hindi nanatiling tapat at humiwalay sa katotohanan? Meron po. Ang mismong nag-Bible study sa akin na kapatid, ilang taon pa lang po akong bautismado noon at nabalitaan ko na po na natiwalag siya doon sa dati namin kinaugnay ang kongregasyon. Yung mismong nag-Bible study sa iyo ang natiwalag. Ano naman naramdaman mo nung malaman mo yan at bakit nanatili ka pa rin sa katotohanan? Totoong nalungkot po ako dahil nawala sa organisasyon ang itinuring kong malapit na kapatid. Pero pinatili ko pong mas matimbang ang pag-ibig kay Jehovah na siyang pinakamahalaga sa aking buhay. Salamat sa iyo mga komento, Sister Rueles. Hindi ba nakagigilhawang pag-usapan ang 8 aspektong ito ng kaibig-ibig na personalidad ni Jehovah? Nalaman natin na siya'y madaling lapitan, maipat siya, mapagpahalaga, bukas palad, hindi nagtatangi, mapagpatawad, makatwiran at matapat. Bakit hindi pag-aralan sa gabi ng inyong pampamilyang pagsamba ang iba pang kaibig-ibig na mga katangian ni Jehovah? Pero tandaan na upang lumalim ang ating pagpapahalaga sa mga katangian ni Jehovah, kailangan nating gawin ang 3 bagay. Una, kailangan nating maging pamilyar sa mga katangian ito. Bulay-bulayin natin ito. At pangatlo, kailangan nating tularan ang mga ito sa ating mismong buhay. Maging determinado nawa tayong tularan sa abot natin makakaya ang kaibig-ibig na mga katangian ni Jehovah. Sa paggawa nito, makapananatili tayong malapit sa Kanya. Kung gayon, sinusunod natin ang kinasayang mga salita ng tema sa araw na ito. Kay Jehovah, kayo mangunyapin.